Hello, good evening, good afternoon, wherever you are in the world today. My name is Joy Lindong. I am actually an internationally educated nurse na nagtatrabaho dito sa Canada. Binuo ko yung channel na ito para maging resource ninyo at makatulong ako sa kapwa ko internationally educated nurse na nag-a-aspire na mag-apply dito sa Canada. Perhaps naging biktima rin kayo ng mga illegal recruiter o yung mga consulting agencies na nag-promise sa inyo ng mga fast-track processing na magpagiging registered nurse niyo sa Canada. I would like to actually inform everyone that there is no such thing as a fast-track registration unless otherwise nasa bansa ka nagtatrabaho ng USA, ng UK, Australia. So yun ngayon ang binibigyan nila ng pagkakataon na makapagproseso ng fast-track registration kasi ang kanilang mga kanilang education ay akma din sa education system ng Canada. Now ngayon, as a Filipino registered nurse, or your internationally educated nurse, marami kasing mga proseso at mga kinakailangan na requirements na hiningi sa inyo ng Canadian College of Nursing. Marami sa inyo parati ay nagtatanong, bakit ba ang hirap na pumasok sa Canada? Bakit ba nila pinapahirap yung proseso? Registered nurse ako, ang dami-dami kong taon ng experience. Ano ba ang diferensya ng kanilang nursing sa aking experience? Kahit na ako nag-work ako before sa UK ng mahabang panahon, pero coming to Canada, talagang kailangan kong magkaroon ng supplemental education. And now that I'm a full-fledged RN and nagtrabaho din ako as a clinical educator para sa mga international educated nurse, na-realize ko na talagang ang gap of practice is really, really big. Nahihirapan ang majority of nurses to actually transition kasi nga ang Canadian nursing operates in a very autonomous lens. So ang aking channel ay nandito para hopefully makatulong sa inyo kung paano ba talaga ang Canadian nursing. Ano ba yung ginagawa mo pag ikaw ay nagtatrabaho sa hospital o saan pa man. Ano bang tinatawag nilang head-to-toe assessment, yung mga mind mapping, prioritization. Ito ay mga sample lang na tools na kinakailangan nyo pag kayo ay nagtatrabaho as a nurse dito sa Canada. Kasi most of the time, dahil autonomous ang practice namin, kayo talaga ang inaasahan ng mga doktor na makapagbigay sa kanila ng mga suhestyon kung ano ang kailangan na gagawin para sa pasyente para ibsan or ma-prevent ang complication ng pasyente. Kaya critical thinking is really vital. So, hopefully, magkaroon tayo ng konting discussion. Hindi ko magagawa ang mga crash courses ko without your interaction with me. So, I'm really hoping and very appreciative kung magkakaroon ako ng comments down below sa video ito. Write down your comments and kung ano ang kinakailangan yung course or mga questions nyo. Hopefully, mabigyan ko ng answers. If not, I'm gonna give you some references na kung saan nyo pwedeng kunin yung answer nyo. Kung pwede nyo ma-refer ang aking channel, Good Graces, IEN, International Educated Nurse, to those people, ma-share nyo. These are all for free. My advocacy is to actually help out the community and give back to the community after what I've been through. I really wanted to help my fellow international educated nurse. And sana matulungan nyo ako na ma-spread ang awareness at magtulungan tayong lahat. Who knows, diba? By the time, couple of years from now, nandito na kayo sa Canada at nagtatrabaho. Kaya parati niyong iisipin na walang imposible sa Panginoon. You got this as long as you aim for the prize. Okay? It's all worth it in the end. Magandang hapon sa inyong lahat.